Higit 300 na ang nasugatan dahil sa mga paputok bago matapos ang 2024. Pero mas mababa raw yan kumpara noong 2023. Ilang sunog naman ang naiulat sa Metro Manila habang sinasalubong ang 2025. Yan ang agenda report ni Migo Fahatin ng Abante Radyo. Malaki ang ibinaba ng mga kaso ng mga nasugatan dahil sa paputok sa pagsalubong sa 2025. Ayon sa Department of Health, mula December 22 hanggang 31, umabot sa 340 na kaso ang kanilang naitala. Mas mababa ito ng 34% kung ikukumpara sa 519 cases na naiulat nila noong nakaraang taon. Yan ay sa harap ng pagpapaalala ng DOH sa publiko na iwasan ang pagpapaputok at mas mainam na pumunta na lamang sa mga designated areas at manood ng mga fireworks display. Batay sa datos, karamihan sa mga kaso ay mga lalaki na may edad 19 pababa at higit kalahati sa kanila ay biktima ng mga ilegal na paputok. Pero nilinaw din ng DOH na maaari pang tumaas ang bilang kapag nakalap na nila ang mga ulat mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Bukod sa DOH, nakabantay din ng Bureau of Fire Protection sa pagsalubong ng bagong taon. 4 na sunog ang naitala sa Metro Manila simula kahapon hanggang kaninang madaling araw. 2 sunog ang sumiklab sa Malabon City. Halos 7 oras bago napula ang sunog sa Barangay Flores na umabot sa ikatlong alarma kung saan natupok ang isang commercial building. Ang ikalawa ay sa Barangay Dampalit na umabot lamang sa unang alarma kung saan nasunog ang isang residential building. May sunog din sa isang 3 palapag na residential building sa Kamuning, Quezon City pero mabilis naman itong napula. Sa Maynila naman, mabilis ding naapula ng mga rumesponding bumbero ang isang sunog sa warehouse sa Blumentritt, Santa Cruz. Iniimbestigahan na ng BFP ang sanhi ng mga sunog na nagdulot ng ilang minor injuries. Para sa agenda, Migo Fahatin, Abante Radyo.